Sa kasalukuyan po ay nagpapatuloy ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o ngayon ay kilala bilang Public Transportation Modernization Program o PTMP. Isa po sa pinaka-apektado nito yung mga driver ng jeepneys at mga operators. Kaya naman para kamustahin ang panig ng ating mga kababayan patungkol dyan at manghingi ng update sa Public Transportation Modernization Program, makakasama po natin live dito sa studio si Sir Orlando Marquez Sr., ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas, Orlando. Sir Rodrigo, good morning at good morning sa yung milyon-milyon na nanonood at nakikinig sa buong mundo. Okay, Orlando, no? So, recently, ang Senado po may pinirmahan na resolution na humihingi na pansamantalang pag-aralan pong muli yung PUV Modernization Program. Ano po ang inyong opinion patungkol dito? Ako ay welcome po yun dahil nga unang-una, ako hindi naman tayo ipokrito. Dapat lang talaga na mapag-aralan mulit dahil nga yung pricing, kaya nga yung mga talagang kumukontra dito, problema yung pricing eh. Dahil nagsimula tayo sa 1.4 plus complete accessory, inabot ng 1.6. Pricing ng unit, sir. Pricing ng unit ng Class 2. O, Class 2 unit. So ngayon, nagkalipas lang ng mga ilang taon, umabot na ngayon ng 2.4 million. Kaya ito ho ay talagang ako sang-ayon doon sa sinasabi nila na mayroong problema. Kaya kami ay sumulat mismo kay Presidente BBM na talagang itong Public Transport Modernization Program dapat kasi unahin na magkaroon tayo ng tinatawag na National Summit Conference para lahat ng mga i-include anuman ang mga dapat modernization development program, mapag-usapan kung ano ba saan tayo magsisimula. Unang-una kagaya ngayon, Sir Audrey, ngayon ay tapos na yung consolidation, tinuldukan na ng ating kagalang-galang na Pangulo. So yan ho, ay talagang sang-ayong kami dahil nung nag-usap kami doon sa San Juan, ay kami ho talagang sang-ayon sa sinabi niya at yung decision ng Pangulong BBM, Bongbong Marcos Jr., tama ho dahil nga majority kami, bakit ang pinakinggan ay yung minority na hindi man lang dapat nag-usap-usap muna. So dapat ho ay talagang magkaroon ng consultation na ganito dahil kung kikilalanin natin ang minority, okay lang naman sa amin. Wala namang problema dahil Pilipino yan, kilalanin ang minority. Okay. Parte po kayo ng Mag-Division 7, ano? Apo. Pero again, pinag-uusapan po natin dito ay gumawa ng isang resolusyon ang Senado kung saan pabor po kayo na pag-aralan muli. Dahil ang sinasabi nyo, yung unit na nagsimula sa 1.2 million ay 2 million plus na ngayon. Opo. Ito po yung inyong hinaing dito. Opo. So ngayon ho, pagka nagkaroon tayo, dire-diretso, tuloy-tuloy ang modernisasyon. Huwag itigil. Paano naman yung mga nangapital? Ang laki-laki na ng inutang na pera ng gobyerno na yan ay pera ng taong bayan. Umaabot na ho ng less than 3 billion ang nautang ng mamamayan. Paano yung nakautang? Mabuti itong mga nagrarally lang na ito na nagbabanta. Dahil itong mga ito, mayroon naman hong katuwiran. Ang problema lang ho ay talagang hindi pa nakakasunod, sumusuway na. Consolidation pa lamang ho. Kasi di lalo na ngayon kung magkaroon tayo ng route rationalization. So ngayon, papasok na tayo sa route rationalization. Mag-i-evaluate na dapat ang kakalsadahan, i-evaluate natin. Anong haba ng rota, ilan ang taong siservisyohan sa lugar na yan, ilang oras ang trabahador na siservisyohan, at saka makita natin kung anong klaseng sasakyan ang ilalagay sa mga rutang yan. Well, sinabi po ng ating Pangulo na dapat pa rin ipagpatuloy yung PUV Modernization Program. Pero Dapat. ano po ba yung nangyayari? Bakit po nagkakaroon ng mga ganitong kadahilanan? Ito nga po dahil nga hindi po kasi nung araw, ito naman ho ay hindi natin inano yung nakaraan na, tapos na yon. Pero ngayon, ang aming kahilingan ngayon na ito po ay sinadjust namin kay Secretary Jimmy Bautista, kay Secretary Benhar Abalos na sumang-ayon sila na magkaroon ho, dahil sinasabi nila na may problema na patsi-patsi, dapat pag-usapan na dito ngayon sa nationwide public consultation na Transport Summit Conference
para makita natin kung ano yung problema. Para sa ganun, maayos natin. At saka ang number one ngayon, Sir Audrey, malagyan ang tamang pondo dahil matagal ko nang sinasabi na kailangan ang pondo, anuman ang programa ng gobyerno na hindi naman pinupundohan. Walang kwenta yan. Tingnan mo yung Purpose, Sir Audrey. May pondo yan. 1 billion ang pondo ng Purpose. Napakaganda. Kami rin ho yung nakikinabang dyan. Pero kung itong public transportation na lahat ay malagyan ng pondo, dahil ang laki ng buwis namin ay bigyan ng pondo, wala na pong aatras yan. Magagaya na natin ang Singapore, magagaya natin ang Korea, magagaya ng Japan. Dahil nga po, ang rekomendasyon na naman nga namin ngayon, dahil nagpatawag na ang ating Senator Escudero, so pupuntahan namin ngayon sa Rodriguez sa Miyerkules. Pag ito po ay napag-usapan namin na ito, napakaganda at sigurado ko na tiyak na magaganda ang magiging resulta nito. Well, dapat lang na 1997 pa sinimulan itong proposal na to, 2024 na po ngayon. Pero may binigay, ang Kongreso, ano pong masasabi ninyo? Dahil dati 5% lamang yung binibigay na pondo no, para sa transport Smoke sector. emission lang yun. Ngayon, 45% na. Ano pong masasabi niyo po dito? Unang-una, nagpapasalamat ako dahil ang sinulatan kong una dito ay si Madam Gloria noong 2020. 2020. So ngayon ho, tinulungan kami na isponta kay Congressman Salceda, tinulungan kami ni Congressman Dindi Bautista Lim. Siya ho yung nagporsigi at saka si Congressman Rufus Rodriguez, sila Congressman Salceda, sila Congressman marami ho, halos 90% of the total Congress ay nakaperma po dyan sa resolution ho na binigay ko sa inyo. Kaya ito po ay napakaganda dahil unang-una ho, ito po yung kabuhayan ng transportasyon dahil kami, public service na nagdadala ng ating mga trabahador na bumubuhay ng ekonomiya na dapat deliveran natin ng magaganda safety na sasakyan, affordable na pamasahe, convenient na sasakyan, accessible anong oras na kailangan. Yan ho yung dapat pag-usapan dun sa tinatawag natin na Public Transport Summit Conference. Para ma-insert na natin lahat, para once and for all. Dahil Marcos ho ang nagsimula ng modernization, yung labas. Kaya nagpapasalamat ako kay Pangulong Bongbong Marcos at saka kay Secretary Bautista at saka si Undersecretary Andy Ortega at saka si Chairman Guadis. Okay, maraming salamat po Ka Orlando Marquez sa inyong mga pahayag ngayong umagang ito. At bagamat medyo maikli yung ating kwentuhan, pagpapatuloy po natin sa ibang pagkakataon. Maraming salamat Ka Orlando. Maraming salamat, Sir Audrey, at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Sundin natin ho ang tamang batas. Huwag lang sana ho nating gawing gatas.